Bagong lipat pa lang kami ng asawa ko sa isang apartment. Dikit-dikit yung mga unit doon. Nung una ay masaya kami sa aming nalipatan dahil napakamura ng upa nito. Pero sa paglipas ng mga araw, nabubuisit na kami sa isang kapitbahay namin dahil di niya mapatahan yung anak niya na laging umiiyak. Ilang beses na namin siyang pinagsabihan na ipatahan niya ang kanyang anak, pero ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog naming mag-asawa, ay bigla kaming nagising nang dahil sa iyak ng bata. Nainis na ng sobra yung asawa ko at di na nakatiis. Agad siyang pumunta sa kapitbahay namin at buong lakas niyang kinatok ang pinto nito at sumigaw, "Pwede ba? Patahimikin mo nga yung anak mo, nakakastorbo na lang palagi eh. Kung di mo kayang patahanin yung anak mo, umalis na lang kayo dito." Kinabukasan, habang nagtatambay kami ng asawa ko sa labas ng unit namin, ay bigla kaming kinausap ng kapitbahay namin. Humingi ito ng tawad sa amin sa lahat ng pang-iistorbo na dulot ng anak niya at nagpaalam na din siya na lilipat na siya sa ibang lugar. Sabay abot niya sa amin ng isang mainit-init pang sopas. Tinanggap naman namin ito ng asawa ko at dali-daling pinasok na sa unit namin upang mag-almusal na. Habang kami ay nag-aalmusal, kita namin mula sa pinto yung kapitbahay namin na paalis na. Pero nagtaka kami kasi parang di niya karga yung anak niya. Pero di na namin yung pinansin pa. Makalipas ang ilang sandali, napatigil kami ng asawa ko sa kakahigop ng sopas. Dahil nandiri kami sa aming nakita. May dalawang mata na nakalutang dito. At nung hinalungkat pa namin yung laman ng sabaw, nakita namin na parang may mga maliliit na buto ng tao. At yung pinaka nakakasuka sa lahat ay nung nakita namin yung pugot na ulo ng isang sanggol na nasa pinakailalim na bahagi ng sopas na ito.